Hello guys, at eto na nga, at good morning muna dyan at good evening rito. Eto tulad ng sinabi ko, may pag-uusapan tayo na masaya patungkol dito kay Binibini Baklang Hari pagkatapos ko lang kumain. At eto na nga, syempre, kakatapos lang natin kumain. Medyo ang sarap ng tulog natin, nalate akong magising, what the heck, ewan ko anong oras na dyan. Ano na yata dyan, alas 12 ng gabi, no? So yun, eto guys, at pag-usapan natin ngayon, ang likod sa ang dahilan sa likod ng nakalagay sa kanya na yan na widowed. Balo na daw siya. So ibig sabihin itong si Binibining Baklang Hari ay pinatay na si Myla. Si Myla. At lumabas na ang tunay na pagkatao, no? Pinatay na niya yung kanyang asawa. Ang totoo kasi talagang hindi na sila nagkasundo simula nung hindi na makabalik si Binibini Baklang Hari sa wala nang pag-asang bumalik. Si Myla di nasa Pilipinas, nadamay sa kaso. Talaga naman dapat damay siya, no? Kaya lang baka naman si Myla ngayon may kinakalantari na ring iba. At masaya na sa piling ng iba. Kaya naman si Binibini Baklang Hari yan na ang kanyang status, widowed na kasi baka naman kailangan na rin niyang mag-move on at syempre kailangan rin naman niyang lumigaya at sumaya. Pero ito guys, ang ating pag-usapan sapagkat ito ay reliable at ayon kasi ito ay ayon sa ating puting kabayo. Ang ating puting kabayo ay may nahagap na kwento galing mismo doon sa pinagmulan ni Binibini Baklang Hari, no? At ito ay nanggaling sa isang tao, sa mga politikong nanggaling mismo doon. Hindi ko muna sasabihin kung kanino sa mga magkakapatid na may sayad ang pinagmulan. At syempre, baka mag-isip, sino kaya ang puting kabayo? Anyway, eto guys, ang tunay na kwento. Sa likod ng widowed nito, okay. Itong si Binibining Baklang Hari ay naghahanap talaga ng aasawahin na affordable niyang bayaran, no? Na that he can afford to pay. Okay? Aasawahin na lalaki. Okay, lalaki tandaan niyo, lalaki. Okay. At naghahanap siya sapagkat unti-unti nang nauupos ang pag-asa nito ni Binibini Baklang Hari. Anyway guys, palagi ako nitong pinapanood ni Binibini Baklang Hari. Palagi ako minomonitor nito. Shoutout sa iyo, Binibini Baklang Hari. Ang ganda ng kwentong ito, isipin mo. Mapapa, kaya pala ka na lang, di ba? At ako ay napaganon, kaya pala. Okay, eto kaya pala ganun na nangyari. Kaya pala may post ito na ganun yun. Abangan nyo kung bakit may kaya pala. Okay. So balik tayo ngayon sa kwento. So ito si Binibining Baklang Hari ay alumpihit na ampwit sapagkat talagang na-deny na yung kanyang asylum. Nag-apply siya ng parang reconsideration, So, it will take another, I don't know, maybe 6 months or more para dun sa application niya ng appeal yun, no? Appeal, may appeal siya. Okay? So, para baka sakali, kasi kasama naman sa process yun, once ma-deny ka, you still have the right to appeal, no? Then, after the appeal at hindi ka ma-approve, wala na talaga, babay na. Okay? Now, ang isa sa tinitingnan pag-asa ni Binibini Baklang Hari, ay siya ay magkaroon ng asawa na citizen ng Austria, no? Austrian. Okay, so naghahanap siya ngayon ng kapwa niya gay, 'di ba? Kapwa niya bayot, no? Siyempre ayaw niyo magpapakasal sa babae, 'di ba? Siyempre nga naman kung magpapakasal ka na di sa kapwa mo na bayot at 'di ba? At least talagang maliligayahan ka. So, yun ang hanap ni Binibini Baklang Hari. So, marami siyang beses na nagtatry kung kani-kanino, no? Ngayon, guys, eto. So, subok siya ng subok, ganyan. Pero walang pumapato sa kanya. Kasi nga, ang problema kay Binibini Baklang Hari, dugyot. Sino ba naman ang papatos basta sa kanya na matinong gay dyan sa Austria, di ba? Dugyot naman talaga.
Kaya mo itsura ni Binibini Baklang Hari, 'di ba? Kahit dito sa Pilipinas kahit yung tigwa 150 magdadalawang isip pa. Pag nakita mo itsura ni Binibini Baklang Hari, 'di ba? Ang pangit dugyot Abogado nga, nagkataong abogado lang dito sa Pilipinas pero dugyot talaga. Kahit anong itsura, kahit pagbali-balik ta rin mo, dugyot talaga, ang pangit talaga. So sino ba naman ang basta papatol? Ngayon, Ito ang sabi ng ating puting kabayo, aba. Merong pumatol at nakipagkita. At syempre, nagkita sila sa isang hotel. At dito papasok yung sinabi ni Binibini Baklang Hari. Dito papasok yung tanong ko na, kaya pala, dito nagkaroon ng kasagutan. Kaya pala, ito si Binibini Baklang Hari, nag-post kunwari na siya ay nag-check-in sa hotel. Diba? Natandaan nyo ba yun? Bagamat hindi ko napanood yung post niyang yun pero sinabi sa atin ng puting kabayo, yun daw ang dahilan kaya nag-post ito nung mga nakaraan lang na siya ay nasa hotel. Diba? At nag-check-in siya at ang katwiran daw niya kunwari ay mainit. Pero ang tunay palang dahilan nakipagkita si Binibini Baklang Hari dito sa lalaking ito. At sila ay nagne-negotiate kung magkano ang bayaran. Kasi parang parang yung negotiation na hindi nagkaigi kaya nagalit si Tio Moreno kay Alvin Chipmunks, di ba? Kasi itong si Tio Moreno hinihingan ng 20,000 euro itong si Alvin Chipmunks para sa kondisyon na papakasalan ni Tio Moreno si Alvin Chipmunks. Tapos hihiwalayan naman, i-divorce naman ni Alvin Chipmunks itong kanyang partner. Di ba? May partner kasi si Alvin Chipmunks dyan At ang balita ko, ang alam ko, kasal sila kasi ba't i-divorce kung hindi sila kasal, di ba? Pareha sila gay rin. So ngayon, mukhang hindi pumayag si Alvin Chipmunks, napaisip ng todo. Teka, parang mali. Isipin mo, papakasalan mo ko, babayaran pa kita ng 20,000 euros. Teka. Sa madaling salita, hindi nabudol nitong si Tio Moreno si Alvin Chipmunks. To make the story short, hindi nagkatuluyan. Kaya ang ending nag-away, okay? Kaya galit si Tio Moreno kay Alvin Chipmunks, di ba? Pera na, naging bato pa, naging De La Rosa pa. Balik tayo kay Binibini Baklang Hari. Pero ito ang malupit, guys. Nakipagkita, kaya lang nabudol si Binibini Baklang Hari. Mukhang gumastos ng mga pang-hotel at nagbigay ng counting advance. Yung pala, yung kanyang nabudol, homeless. Hindi siyang nakabudol, siyang nabudol. Homeless pala at hindi pala totoo ang pagkatao. Di ba? Homeless pala yung nadali ni Binibini Baklang Hari. Sa madaling salita, na-estapa. Anyway, di bale, Binibini Baklang Hari, down lang naman. Parang kakukunti lang raw naman yata yung nakuha sa'yo Kaya-kaya mo pa yun. Kaya lang, nabudol si Binibini Baklang Hari ng homeless. Ang malupit pa rito, nabudol na hindi pa nakatira. Hindi pa nakachupapping si Binibini Baklang Hari. Kaya ang init daw ng ulo, galit na galit. So ngayon, ayan, kaya itong nasa widowed na ito, mo talagang wala na sila at yun nga, naghahanap ng mga papangasawa si Binibini Baklang Hari dahil yun lang ang pag-asa niya. Na kung sakaling siya daw ay ma-deny ng kanyang asylum, at least meron na siyang aasawahin siya, no? At pag naasawa siya, yun ang isa sa way para maging legal siya ang paninirahan sa Austria. Ang ending nga lang, nabudol. Kaya pala nag-check-in sa hotel, para kunwari kakausapin at chuchupapping dito sa magpapakasal sa kanya. Kaso, homeless. homeless yung kadil niya. Di wala rin, useless. Hindi papasa. So, yun lang muna ang tunay na kwento sa likod ng widowed na ito ni Binibini Baklang Hari. Now, siya sabihin na naman niya, fake news tayo. Pero syempre, itatanggi niya yan. Diba? Huwag ka na, Binibini Baklang Hari, bistado ka na. Sa mga bobo titili chat, may sahid na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bistado si Binibini Baklang Hari. Bye!